Magandang araw mga ka-horror at welcome back nga palang muli sa aking channel. Nandito na naman nga pala tayo sa bagong episode ng Kwentong Agimat at Anting-Anting. Ang kwentong ito mga ka-horror ay nakapatungkol sa puder ni Ka Ruben at ang balik ng gabay. Ito ay batay sa isang tunay na salaysay mula sa Quezon noong dekada 80. Sa madilim na sulok ng kasaysayan ng isang baryo sa Quezon, may isang kwento ng kapangyarihan at kabayaran. Isang simpleng magsasaka na nakatanggap ng makapangyarihang poder ng San Miguel bilang gantimpala sa kabutihan. Pero sa paglipas ng panahon, ang proteksyon ay naging sandata ng kasamaan hanggang sa dumating ang araw na ang gabay mismo ang bumalik upang singilin ang kanyang kaluluwa. Noong dekada 80, sa isang liblib na baryo sa Quezon, nakilala si Ka Ruben bilang isang payak at mabuting magsasaka. Tahimik siya, walang bisyo, at kilala sa pagtulong sa mga kapitbahay. Isang gabi ng Hulyo, habang pauwi mula sa bayan, ay may nasaksihan siyang aksidente. Isang matandang lalaki ang nahulog sa bangin habang nakasakay sa kariton. Agad niya itong tinulungan kahit delikado ang kalagayan. Sa pag-aakala niyang tapos na ang kwento, kinabukasan ay bumalik ang matanda sa kanilang bahay. May dala itong maliit na kahong-kahoy, inukit ng mga simbolo ng krus at kakaibang letra. Sa loob ay may poder ng San Miguel, isang anting-anting na yari sa tanso. May ukit na arkanghel na nakatindig sa ibabaw ng demonyo. Ibinibigay ko sa iyo ito bilang pasasalamat. Ang sabi ng matanda. Pero may 3 bilin ka na dapat sundin kung nais mo mapanatiling ligtas at gabayan ng espiritu nito. Una, huwag mo itong gagamitin para sa masama o sa pananakit ng walang kasalanan. Pangalawa, huwag ipagmalaki o ipagmayabang ang kapangyarihan. At ikatlo, isuot lamang kapag tunay na nasa panganib o haharap sa kasamaan. Tinanggap ni Ka Ruben ang puder na may pasasalamat at pangakong susundin ang bilin. Sa unang mga taon, hindi niya ito ginamit maliban sa ilang sitwasyon na talagang napakadelikado. Isang gabi, pauwi mula sa palengke, ay hinarang si Ka Ruben ng 3 lasing na lalaking armado ng kutsilyo. Bago pa siya masaksak, ay tila may malamig na hangin na bumalot sa kanya. At ang isa sa mga lasing ay biglang natumba na parang tinamaan ng hangin. Ang dalawa pa ay tumakbo palayo na parang may nakitang multo. Sa ibang pagkakataon, sa gitna ng isang malakas na bagyo, ay nadadaanan ni Ka Ruben ang gitna ng baha at ulan nang hindi man lang nababasa ang damit. Lalong tumibay ang paniniwala niya na tunay ang mga kapangyarihan ng poder. Lumipas ang ilang taon at dumating ang panahon na nalubog si Ka Ruben sa utang dahil sa pagkakasakit ng asawa. Sa kagustuhan niyang makaahon, nagsimula siyang magtrabaho bilang tagasingil para sa isang pangkat na kilala sa pangungutong at pagbebenta ng proteksyon sa mga negosyante. Sa una, ginamit niya ang poder para lamang protektahan ang sarili sa mga barilan.
Pero nang mapansin ng kanyang mga kasamahan na hindi siya tinatabla ng bala at tila walang takot, naging sandata na siya ng grupo. Gamit ang poder, naglakas loob siyang manakot ng mga mayayamang sindikato. Hindi na mahalaga kung inosente ang taong napipinsala. Kapag may kumontra, gamit ang poder ay walang bala o saksak na dumadaan sa kanyang balat. Isang gabi, habang nagiinuman sila Ka-Ruben kasama ang kanyang grupo sa kanilang hideout, ay may isang matandang babae ang lumapit. May dala siyang basket ng gulay at biglang tumindig kay Ka-Ruben. Anak, hindi ito magtatagal. Ang gabay mo ay umaalis kapag nasusulsulan ng dugo at kasakiman. Tandaan mo yan. Ngunit tinawanan lamang ni Ka-Ruben ang babala. Wala akong kinakatakutan. May San Miguel ako sa katawan. Dumating ang gabi ng kanilang pinakamalaking plano. Kikikilan nila ang isang mayamang negosyante na umano'y may sariling agimat din. Habang nakapwesto sila, biglang sumiklab ang tensyon. Bumunot ng baril ang isa sa mga gwardya ng negosyante at nagsimula ang putukan. Sa una, gaya ng dati, walang tama si Ka-Ruben. Pero habang tumatagal ang labanan, bigla siyang nakaramdam ng kakaibang hilo at panlalabo ng paningin. Para bang may malamig na hangin na umalis mula sa kanyang dibdib. Sa gitna ng putukan, isang bala ang tumama sa kanyang balikat at ramdam niya ang matinding sakit. Nabigla siya dahil ito ang unang beses na tinablan siya. Sumunod na bala ay tumama sa kanyang dibdib, sa mismong lugar na dati parang bakal na katawan. Bumagsak siya sa lupa. Habang nakahandusay, nakita raw ng ilang kasamahan niya na may tila itim na anino na parang usok na lumabas mula sa kanyang katawan. Sa loob ng usok ay tila may anyo ng isang nilalang na may pakpak na lumingon sa kanya. Ngunit ang mga mata ay malamig at walang awa. Dahan-dahan itong lumipad palayo. Dala ang isang liwanag mula sa dibdib ni Ka-Ruben. Bago tuluyang lagutan ng hininga si Ka-Ruben, ay may narinig daw siyang pabulong na nagsabi, "Bumalik na siya. Iniwan na ako." Kinabukasan, ang bangkay ni Ka-Ruben ay nakita sa morgue. At sa kanyang leeg ay nakabitin pa rin ang puder. Ngunit kupas na ang ukit at parang ordinaryong tanso na walang bisa. Magmula noon, naging usap-usapan sa baryo na ang puder ay bumabalik sa pinagmulan kapag naabuso. May ilan pa ngang nagsabi na ang kaluluwa ni Ka-Ruben ay hindi matahimik at minsan ay nakikita sa lumang daan, pawisan, hingal, at parang may hinahabol o tinatakbuhan. Ang mga anting-anting o puder ay may kaakibat na kasunduan sa espiritu o gabay na nagbibigay ng lakas dito. Hindi ito laruan o pangyabang. Kapag nilabag ang kasunduan, hindi lang kapangyarihan ang mawawala. Madalas ay mismong buhay o kaluluwa ang kapalit. Ang kapangyarihan, gaano man kalakas, ay may hangganan. Sa mundo ng lihim na karunungan, bawat gamit ay may kasunduan, at bawat kasunduan ay may kapalit. Ang kwento ni Ka-Ruben ay may paalala na huwag abusuhin ang regalong ibinigay ng liwanag. Dahil kapag ito'y tinalikuran, ang dilim ang susunod na yayakap sa iyo at baka hindi ka na makawala.
Hanggang dito na lang mga ka-horror. At samahan niyo akong muli sa mga susunod ko pang mga kwento patungkol sa agimat at anting-anting. Maraming salamat po.